Hello! Ako pala si Albert Junaida Tuin at i-represent ko ngayon ang lesson na function and relation. Tara, huwag na tayo pahigoy-higoy pa. Start na tayo sa lesson. So, ayun na nga. Function and relation. Ano nga ba ang function and relation? Bago tayo magtalakay sa ating lesson, alamin muna natin ang meaning ng relation. Relation is any set of ordered pairs. The set of all x components of the ordered pairs is called the domain of the relation. And the set of y component is called the range. As you can see here sa number 1 example. 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8. So, ayun na nga. Albert, paano natin malalaman kung domain or range ito? So, meron tong sariling formula. Yung formula nitong domain and range, imagine na lang. Imagine nyo. Ang formula nito is x and y. Albert, so magiging key point lang natin dito is ang pinakauna, domain, automatically na yan. Example nito, nakita nitong 1, 3. Yung 1 na yan, automatic domain yan. So, itong 2, domain agad yan. Laging una. Basta yun, una. So, yun na nga, Albert. Para natin malalaman kung range ito. Siyempre, nakuha na ng domain yung una. Siyempre, automatic range yan. So, magiging key point natin dito is yung domain, una. Ang pangalawa, yung huli, automatic range na yan. So, yun na nga. Na-differentiate na natin yung domain and range sa isa't isa. So, Albert, try na natin to sagutan. 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8. O, sagutan natin to. Yung 1, 2, 5, 6, automatic domain yan. Bakit? Kasi nasa unahan. Yung huli naman, yung 3, 4, 7, 8, range yan. Kasi nasa huli. O, diba? Ang dali. Ang madali na yan, pwede natin masugutan yan kahit nakapikit tayo. Basta alam natin, yung magiging given. Given. Ayan. So, yun na nga. Na-differentiate na natin yung domain and range sa isa't isa. So, Albert, try na natin to sagutan. 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8. O, sagutan natin to. Yung 1, 2, 5, 6, automatic domain yan. Bakit? Kasi nasa unahan. Yung huli naman, yung 3, 4, 7, 8, range yan. Kasi nasa huli. O, diba? Ang dali. Ang madali na yan, pwede natin masugutan yan kahit nakapikit tayo. Basta alam natin, yung magiging given. Given. Ayan. Ito, nakita natin to number 2, di ba? O tara, sagutin na natin to. Kasi madali naman, pwede natin to sagutan, basta alam natin yung given. So, ito na yung ano natin. Negative 2, 4, negative 1, 1, negative 2, 0, 1, 5, 2, negative 2. So, ito na, sasagot na tayo. Automatic yung una niyan, domain. Yung mga domain is, na dito sa number 2 ay negative 2, negative 1, negative 2, 1, 2. Ayun yung mga domain. As yung panghuli naman, yung mga last number, ito yung range. 4, 1, 0, 5, negative 2. O, diba? Ang dali. Pwede natin tong hanguin. Okay, ito, dito naman tayo sa part 2. A relation in which each member of the domain is exactly to one member of the range is called function. So, yun na nga. May kakalabasan dito. Either function or non-function. Wait lang, tatanong ko sa inyo. Yung number 2 ba? Function to or non-function? Sige, sabihin natin, nasagot mo na. So, itong number 2 ay non-function to. Albert, bakit? Kasi itong number 2, nakikita nyo, may dalawa. Negative 2, negative 2. So, ang magiging concept niyan is non-function to, automatic kasi dalawa yung domain. Dapat kasi yung domain hindi magkapareho sa ibang domain. Parang kung more than 2, automatic, di na yan automatic non-function na yan. O nga pala, nakalimutan ko sabihin. Alanahin nyo, kung negative 2 to, automatic, susulat nyo na. Negative 2, negative 1, negative 2, 1, 2.
kung isusulat nyo man yan, kung dalawa yung domain, gawin nyo lang isa. Magiging ganito yan. Tandaan nyo negative 2, negative 1, 1, 2. O, diba? Wala yung isang negative. Diba dalawang negative to yan? Magiging isang negative na lang yan. Parang kukunin mo lang yung dalawa na yun, pag-iisa mo. As you can see here, may mga example dito na pwede natin masagutan. Which of the following relation are function? So, start na tayo. Number 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. So, ano natin yung masasagutan? Kung function ba yan or non-function? O, sagot nga kayo. Kayo muna. Para maintindihan natin na maintindihan. Okay. Kunyari, sinabi mo function. Tama! Bakit, Albert? Kasi walang nauulit na domain. Tandaan natin, kapag may umulit na domain, automatic, non-function yan. Function. Kapag may umulit. Walang umulit. So, yun. Basta yung domain, automatic, kapag umuulit yan, nyari, 2, 2, 3, 3, yung domain automatic, non-function. As you can see here, in 1, yung mga domain lang is 1, 2, 3, 4. Yan lang yung mga domain. Walang umulit na domain. So, second naman tayo, pangalawa. Sabi, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Paunahan ko kayo. Okay. Ngari, sinabi mo, ano yan? Non-function yan, Albert. Kasi may umuulit. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Mali! Ang tamang sagot yan is function. Kasi, kung sasagot ka man ng function or non-function, i-define mo lang yung number sa domain. Huwag kang titingin sa range. Wala tayong paki dyan. Domain tayo dyan, domain. Domain lang, domain. Nakita nyo dito, walang umulit na domain. Ibig sabihin yan, function yan. Kasi, kahit umulit yung range or domain, magkapareho yan, automatic. Hindi yan, wala tayong pake sa range. Automatic, tignan lang natin dyan yung domain. Focus on this domain. O, number 3 naman tayo. 1, 0, 0, 1, negative 1, 0, 0, negative 1. As you can see here, meron ditong puro 0, 0. O, paunahan ko kayo kung tama ba yung sagot nyo o mali. Okay. Sabihin natin, sinabi mo, function yan, sir. Function yan. Mali. Mali ka na naman. Bagsak ka na. Hindi, joke. So, nakita natin dito is 1, 0, 0, 1, negative 1, 0, 0, negative 1. Sa aking sagot dyan, ay magiging non-function. Bakit, Albert? Bakit naging non-function? Kasi may umulit na 0. Basta kapag may umulit na 0, automatic, may umulit na domain, automatic, non-function yan. So, ito naman, number 4 na tayo. Nakita natin, negative 2, 4, negative 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. Okay muna. Okay. Sabihin natin, sinabi mong sagot is function. Tama! Automatic tama yan kasi walang umulit na domain. Nakita natin dito yung mga domain lang is negative 2, negative 1, 0, 1, 2. O, diba? Nakita natin? Madali lang. Basta, nakapokus ko lang sa domain kung i-differentiate mo lang yung function or non-function. Wala kang pake kay range. Itapon yan. Basta mag-focus ka lang sa domain. Domain ka lang nakafocus. Kung uulit ba o hindi. Uy! Meron pa! Ano ba to? Sagot na, natin to? Tackle din natin to. Function can also be represented through mapping. In this case, the relation or function is represented by the set of all connection by the arrow. So, ito nakita natin dito, may mga bilog, may arrow-arrow. Mamaya tatakal natin yan. Chillax muna tayo. As you can see here, sa baba, function as a graph in the Cartesian plane
Given the graph of the relation, we can easily identify if it is a function or not by using the vertical line test. So as you can see here, dito sa first circle, bago natin alamin kung function to o hindi, may sasabihin ako sa inyo. Lunahin nyo to. May tinatawag na tatlo. 1 to 1, 1 to many, and many to 1. So, ano nga ba yung mga tatlo na yon? Yung 1 to 1, 1 to many, and many to 1. So, ano dito yan? Itong number, yung circle na itong isa, yung unang circle, nakita natin yan. Ayan yung isang 1 to 1 na isang example. Bakit? Nakita natin dito yung x, nakaturo siya sa isa lang. Isang arrow nakaturo sa 3. Maliban to sa iba, tignan nyo. Yung 6, nakaturo sa 0. Yung 8, nakaturo sa 0. Yung 9, nakaturo sa 0. So, ayun tinatawag na itong unang example, ayun tinatawag na 1 to 1 kasi nakaturo sila sa sarili, parang meron silang sariling y. Wala sa iba. Sarili lang, parang jowa, parang So, anyways, naman tayo. Etong una example, function yan. Bakit? Kasi, yung domain nila, wala namang kapareho eh. Wala naman. Kapag sinulat mo yan, magiging yan. 1, 3, 2, 5, 3, 9, 4, 17, 5, 33. Para yan, may mga sarili siyang domain na walang ulit. Dito naman ito yung second example. Ang tinatawag dito sa second example na to is 1 to many. Ito naman ay yung iba, kapareho sila ng range. Tulad nito, tignan mo. 5, 1, tingnan nyo, 5, 1, 6, 0, 7, 1, 8, 0, 9, 0. Ibig sabihin yan, 1 to many yan. So, Albert, function yan o hindi? Ang sagot ko dyan is function. Bakit? Wala namang umuulit eh. Kapag sinulat mo yan sa isang papel, walang umuulit. Magiging ganito yan. 5, 1, 6, 0, 7, 1, 8, 0, 9, 0. Yes, may umulit na range. Tanong ko, domain ba? O, di ba? Function yan. Paano naman itong pangatlo? Nakita natin dito, ang tinatawag dito sa pangatlong example na to is many to 1. Ito naman, nakaturo sila dito. 7 to 11, 7, 13. Basta ito, parang yung isa may personal, yung isa, ito meron ng meron ng kabit. Parang ganun. Kabit. So, yun na nga. So, ito tayo. Kapag sinulat natin sa papel to, magiging 7-11, 7-13, 2-17, 2-19, 1-23. So, tanong ko, function to hindi? Boom! Tama! Hindi to function. So, as you can see here, ito na natin. Yung actually na to yung function na sa graph, yung Cartesian plane. Na-explain ko na yan. Magkaiba kasi yung PPT na na nagawa. Actually, yan. Hiningi ko lang sa ibang teacher. Ini-screenshot ko. So, ayan na. Actually, ayan. Yun yan. Parang nauna yung aking explanation bago yan. Diba? Galing-galing ng teacher nyo. So, tapos na tayo. Bukas na natin. Kasi meron pa yan. Actually, meron pa yan eh. Kaso, pahinga muna tayo ngayon. Mani. Yan. Pahinga muna. Nabukasan natin yung tackle yan. Abangan nyo. Abangan nyo si Albert kinabukasan.